106.7 Energy FM. Same pero iba dito sa 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo. Oras sa buong kapuluan na Pangga. Check your time. It's now 6:27 on the clock. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Today is December 22nd at 3 days to go before Christmas. Sana naman, no? Nakabili na kayo ng pangregalo at sana naman nakauwi na kayo or makakauwi kayo ngayong Pasko. Yun yung maganda doon eh. No? Makasama nyo yung mahal nyo sa buhay ngayong Pasko. Ngayong Pasko, ano ba yung hiling nyo? Siguro ako magkakaroon ako ng hiling, no, ngayong Pasko. Siguro yung makasama ko yung mga mahal ko sa buhay. Video call man yan, di ba? Basta makausap ko lang talaga sila ngayong darating na Pasko. Ay nako, okay na ako doon. At syempre, naglo-look forward din ako na makasama din yung mga pinsan ko, no? Dahil nagkakaroon kami ng ng yearly tradition na kung saan meron kaming gift giving, di ba? Naalala ko pa nga dati nung bata ako, napakasaya ko noon dahil lahat ng mga pinsan ko, lahat ng kamag-anak ko nagtitipon tapos doon nagkakasiyahan kami. Nakakatuwa at nakakamiss yung mga ganung bagay kasi ngayon, yung iba sa amin, nasa ibang bansa medyo busy na sila. Diba? Kaya hindi na namin sila nakakasama, diba? Mas okay pa rin yung magkakasama kayo sa reunion, diba? Tapos kakain kayo, tapos magkakatuwaan, tapos yung iba, magko-costume pa. Yun yung nakakamiss dun no? Lalong-lalo na yung pamimigay ng pera. Diba? Yun yung nakakamiss Ngayon kasing matatanda na tayo no mga Pangga, konti na lang nagbibigay sa atin ng pera. Konti na lang nagbibigay sa atin ng aginaldo. Dati nung bata tayo, Brad, nakakaipon tayo ng 1,000. Ngayon, wala na. Ngayon, hindi ka na makakuha ng kahit 500 pesos. Dahil nga naman wala nang nagbibigay sa'yo dahil matanda ka na daw. Ikaw na dapat yung nagre-regalo sa inyong mga ninong at ninang, di ba? Kaya hello po sa mga ninong at ninang ko dyan. Ako nang bahala sa inyo. Sige, dahil malakas kayo sa akin, dahil mahalaga kayo sa akin, ako nang magbibigay sa inyo ng regalo ngayong Pasko. Diba? Pero sana naman may magbigay sa akin ng kahit 200 pesos man. Alam niyo yung 200 pesos, napakahalaga na yun sa amin Lalong-lalo sa mga commuter. Bakit yan 200 pesos na kasi yan, ipangdadagdag namin yan sa aming pamasahe. Aminin nyo, di ba? Yung 200 pesos na yan, kasyang-kasya yan. Mula Cavite hanggang dito sa San Juan. Computed ko na yan, Brad. Di ba? Kaya sana naman kahit 200 pesos, no? Pero kung wala naman tayo magagawa dyan, okay lang. Tumatanggap naman po ako ng kahit 50-50. Or hindi naman kaya 20-20, no? Pan-tricycle din yan. Pero ngayon yung mga tricycle, nagmamahala na rin Yung dating 20 pesos, ngayon 30 pesos na. Pag-special. Minsan nakakamiss yung mga murang pamasahe Dati naabutan ko pa. Mula Noveleta hanggang mall doon sa Bacoor, no? Ano lang yung dati, 15 pesos. Ngayon 25 na, Brad. Mahalan na sila. Lahat nagmamahal, ako na lang hindi. Ay nako. Kaya naman no mga Pangga, kung kayo ay naiisip nyo na magbigay ng mga
aginaldo sa mga matatanda, no? Sa may mga trabaho, go for it. Tumatanggap po kami. O ako, tumatanggap ako kahit 20 pesos ha. O, tanong nyo pa kay Ate Jem Ledesma. Hey, Ate Jem, kumusta ka naman, Ate Jem? Hinihintay ko ng regalo ko ha. Regalo ko dapat cash. Ay nako. Anyway, good morning sa mga pangga natin dyan na kasalukuyang nag-iisip pa rin ng ipangre-regalo sa kanilang mga mahal sa buhay. Okay, sana po ako doon. Wala pa po akong regalo. Kasi naman, busy naman kasi ako nitong mga nakaraan. Dami kong ginawa. Oo, Monday, Tuesday, napakadami, Brad. Sama mo pa yung kahapon. Ano ba yan, kahit naka-live ako, Brad, dami ko pa rin ginawa. Kaya naman bilib na bilib ako sa sarili ko eh. Mamaya bibili ako laruan. Regalo ko yun sa sarili ko, di ba? Pamasko ko yun sa sarili ko. Bibili ako mamaya sa Green Hills ng isang action figure. It's either Spider-Man o Dragon Ball, ganun lang. Minsan kailangan talaga natin bigyan ng reward yung sarili natin. For a job well done. Kaya naman ikaw, kung may pera ka naman kung may extra ka naman, might as well bumili ka ng regalo para sa sarili mo. Kasi naghirap ka. Take note naghirap ka mula January hanggang ngayon December. Kaya naman siguro deserve mo ang isang regalo, di ba? Kahit hindi nga isa eh. Kahit nga 5 regalo eh. Deserve mo yan. Huwag kang mag-alala, hindi ka selfish kapag nagbili ka para sa sarili mo. Okay? Anyway, panggasaktong oras natin yun, 6:34 on the clock. At syempre kasama nyo pa rin at kalandian ang hot baby boy ng radyo. Walang iba kundi si Baby Toby. At syempre si Baby Toby ay live na live ngayon sa Energy FM Facebook page. Uy! Kaya naman kung gusto mong makita ang itsura ni Baby Toby ngayong Friday morning, punta ka lang sa Energy FM 106.7. At meron tayong inilabas dyan, no? May inilabas tayong video na kung saan ako ang bida. Yan po ang Christmas Special, Episode 1 ng Energy FM. Mamaya meron pa kayong aabangan mamayang 6:00 yun. At promise, magugulat kayo sa makikita nyo mamaya. Pero for the meantime, panoorin nyo muna yung video ni Baby Toby. Promise, maganda yun. Tsaka may itsura din naman ako doon kahit papaano. Once again, panoorin nyo po ang Christmas Special ng Energy FM Episode 1. Ang title po niyan is She's the One. Sama ko po dyan si Jolly. Isa naming intern. Si Jolly. So ito na nga, simulan na natin ang programang Shoutout sa Umaga. I-shout out mo na yan! Number 1, 06.7 Energy FM. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Siyempre, good morning din sa mga pangga natin dyan sa comment section. Hello po sa inyong lahat. Good morning kay Teresita Tejada, kay Edna, kay Maricel, kay Edwin. Hello sa'yo, Edwin. Antoinette, hello din sa'yo, Antoinette. Sabi ni Kevin Paul De Leon, hala, gusto ko yung blue long sleeves sa'yo, DJ Baby Toby. Uy, salamat naman. Bagay ba? Mukha na ba ni Alden? Di ba? Uy, good morning din kay Kuya Ate Jo Morados. Uy, kamusta po? Merry Christmas ha. Kita-kits po tayo. Shoutout from Paranaque, hello po sa inyo. Kay Glenda, hello sa'yo, Glenda. Para ka pong Koreano. Naku, salamat naman po. Annyeonghaseyo. Kamukha ko na po ba si Lee Min Ho? Anyway, good morning din
sa mga pangga natin dyan na ginugulo pa rin ng kanilang ex. Tulad na nga lang ng ating message sender, no? Pangalan niya ay Joanne. At ang sabi niya dito, "Good morning, Toby. Nakakainis naman, bakit ngayon pa nagbabalak bumalik yung ex ko? Ngayong masaya na ako sa bago ko, saka naman siya babalik. Naguguluhan ako ngayon kung kailan okay na ang lahat, naka-move on na ako. Saka siya magpaparamdam ulit. Don't get me wrong, ayoko na talaga sa kanya, sadyang grabe lang talaga manggulo yung ex ko. Nakakainis." Ayun lang naman, thank you so much, Toby. Naka-move on yung totoo. Naka-move on ka pa ba talaga? Or baka naman, affected ka pa rin. At isa na namang lalaki ang maiiwan ng dahil sa ex. Alam mo, para sa akin, no? Base sa nabasa ko, no? Hindi ka pa talaga nakaka-move on sa ex mo. Oo, and just to be clear ha, para klaro lang lahat. Magkaiba po ang distracted sa naka-move on, okay? Minsan kasi natitrick yung utak natin no? Distracted lang tayo, pero naiisip natin, no? Na naka-move on na tayo. Brad, magkaiba yun. Ngayon, kung naguguluhan ka pa, no? Dahil nga naman nagpaparamdam sa'yo ulit yung ex mo, no? Siguro hindi ka pa naka-move on totally. Siguro, there's a part of you na gusto pa rin balikan. Naguguluhan ka pa eh. Kasi kung hindi na, no? Kasi kung naka-move on ka na at gustong-gusto mo na yung lalaki mong bago, no? Hindi ka na maguguluhan dahil ang initial reaction mo dyan is dead ma. Yun ay kung naka-move on ka na. Diba? Which is dapat, no? Kasi may bago ka na eh. May bago ka ng gusto, masaya ka na, sabi mo, dyan sa bago mong gusto. But, nung nanggulo ang ex mo, naguluhan ka ulit. So, ibig sabihin, there's a part of you na affected pa rin. Which is dapat hindi na. Dapat kapag papasok ka na sa panibagong relasyon, hindi ka na dapat naguguluhan kung babalik man yung ex mo. Dapat wala nang epekto sa'yo yan eh. Dapat hindi ka na, alam mo yun, hindi ka na maguguluhan. Dahil ang unang kagad papasok sa isip mo dyan, block. Dead ma. Hindi magre-reply, hindi iisipin. Kasi sabi mo nga, naka-move on ka na. At masaya ka na sa bago mong jowa. Diba? Kasi ang nangyayari kasi, no, parang lumalabas na distracted ka lang sa bago mong jowa, kaya nasabi mo na naka-move on ka na sa ex mo. Alam mo, nakakaawa, no? Nakakaawa yung bago mong jowa. Bakit? Kasi parang ang nangyayari kapag konting nahilot ka pa ng ex mo, hihiwalayan mo yung bago mo para dun sa kanya. Nakakaawa. Nakakaawa yung isang lalaki na nagmamahal sa'yo ng lubos-lubusan. Nakakaawa yung lalaki na handang magpakasyunga sa'yo. Diba? Dapat hindi ka na affected. Kasi ako ito nararamdaman ko yung mafe-feel nung current jowa mo ngayon. Bakit? Kasi lalaki ako eh. Una sa lahat, diba, isipin mo, yung taong mahal mo, hindi pa nakaka-move on sa ex niya, pero masaya daw sa'yo at naka-move on na. Pero bakit pa rin affected pa rin siya sa ex niya? Sa panggugulo ng ex niya, diba dapat hindi na? Kasi ako, diba, kung ako naka-move on na ako sa ex ko, dapat hindi na ako affected sa kanya. Kung manggugulo siya ulit, wala na yun. Diba? Kasi nga naka-move on na eh. Yun yung naka-move on.
Wala nang effect kahit na ano pang panggugulo sa kanya. Hindi ka na maguguluhan kahit na anong panggugulo pa ang gawin sa'yo. Naka-move on ka na eh. Diba? Ngayon, kung affected ka pa rin, no? Pakawalan mo na yung jowa mo ngayon. Kasi nakakaawa. Nakakaawa yung current boyfriend mo na kung saan ay nagmamahal sa'yo ng lubos-lubusan. Nakakaawa yung isang lalaki na handang magpakasyonga sa'yo. Nakakaawa yung isang lalaki na totoong-totoo sa'yo. Alam mo, Joan, pag-isipan mo ng maigi. Kasi kung masaya ka talaga, kung tingin mo, yung jowa mo ngayon ay, alam mo na, andyan para sa'yo, tapos hindi ka pa naka-move on, nakakaawa yung lalaki. Kung hindi pa siya yung the one, then say it. Kung affected ka pa rin sa ex mo, say it. Para naman fair, no? Para fair dyan sa current jowa mo. At para hindi na siya umasa na magkakaroon pa kayo ng future together. Diba? Kaya naman Joan, magpakatotoo ka sa sarili mo at sana naman sabihan mo na ng kagad, no? Sabihin mo kagad dyan sa current boyfriend mo yung totoo. Dahil kung hindi, kung tatagal pa yan, ay naku, mas masasaktan ang current boyfriend mo. Maliwanag. Sana naman naliwanagan ka, ha? Ay, nako. Basta yun, Joanne, ha? Good luck sa'yo, Joanne. At sana naman, no? Sana naman, maawa ka. Anyway, and sa mga pangga natin na gustong mag-send, no? Ng kanilang mensahe sa buhay, yung mga bagay na hindi nila masabi ng personal. And send nyo lang yan sa aking Facebook page. Hanapin nyo lang Baby Toby 1067, alright? Sabi ni Jonah Batoon, simple lang yan. Black period actually. Diba? Yun lang naman yun eh. Kung naka-move on ka na, i-block mo na. Diba? O hindi naman kaya unfriend mo. Ganun lang kadali yun. Huwag na natin gawin komplikadong mga bagay-bagay. Ganyan ka naman eh. Kasi nga affected ka pa. Hindi ka pa na-move on. Ay nako. Once again, mag-send lang kayo ng message sa aking Facebook page. Hanapin nyo lang Baby Toby 1067, alright? Anyway, medyo nainis ako. Naawa ako dun kasi sa lalaki sa bago niya eh. Bakit? Kasi yun na nga, nagmamahal lang lubos-lubusan, di ba? Tapos, hindi pa pala nakaka-move on to sa ex. Very, 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 very wrong. Alam mo, no? Kung papasok ka sa isang panibagong relasyon, dapat handa ka na. Dapat naka-move on ka na totally at dapat healed ka na from your past relationship, di ba? Kasi kung hindi, kawawa lang yung bago mong jowa, Brad. Oo, sinayang mo ang isang totoong lalaki. Alright? Anyway, siya, magbalik tugtugan muna tayo for our next song. Here's a song from December Avenue. Titled Sa Ngalan ng Pag-ibig. Uy! Sa ngalan ng pag-ibig, ano ang kaya mong gawin? Kaya naman shout out sa mga pangga natin diyang martir. Para to sa inyong lahat. Tutok lang!